Hello everyone, mga gwapo and gwapa. Welcome to another informative vlog. In this video, I'm going to share to you my job as a mushroom picker here in Lithuania. So if you're new, this is Inday Gwapa, working and living here in Lithuania. So marami po tayong pag-uusapan in this video. I will share to you the insights or brief ideas kung ano po ang trabaho ng isang mushroom picker. And para po ito sa mga newbie ha, or sa mga first timer na pupunta dito sa bansang Lithuania at ang kanilang trabaho is a mushroom picker, okay? And next, pag-uusapan po natin yung actual na experience ko kasi first time ko rin pong ma-experience ang trabahong ito dito sa bansang Lithuania. Kung ano po yung mga actual na naranasan ko sa trabahong ito. And third po, pag-uusapan din po natin yung self-assessment ko kung madali lang ba ang trabahong ito or mahirap siya. Okay? And lastly, bibigyan ko po kayo ng mga tips or techniques kung papaano po i-execute ng maayos at mas mapabilis or mas mapabuti ang inyong pag-harvest or pagpipik ng mushroom. Dahil ako po is nasa 1 taon na din pong nagtatrabaho dito sa bansang Lithuania as a mushroom picker. So, yung mga actual experiences ko ay pwede ko rin pong ma-share sa inyo. So, it's better na magkaroon po kayo ng ideas dun po sa mga may mga experience na as a mushroom picker. So, disclaimer lamang po guys para po ito sa mga baguhan or sa mga naghahanap ng idea kung ano po yung isang pagiging mushroom picker dito sa bansang Lithuania. So tara, pag-usapan natin yan. So first, we will discuss the brief ideas or insights ng pagiging isang mushroom picker, okay? So sa mushroom picker po guys, ikaw po yung nag-harvest or nagpipick ng mga mushroom, okay? So you are responsible for harvesting or picking good and quality mushroom, okay? And dito po sa trabahong ito guys is nasa loob po kayo ng planta, okay? Wala po kayo sa labas ng field, kundi nasa isang loob po kayo ng company at doon po kayo mag-harvest ng mga mushroom. And then, yung mga mushroom po guys, meron po siyang mga sizes. So, for example, may size 7, 6.5, size 6, size 5, up to size 1, okay? And then, meron din po siyang required na timbang. So, sa isang tray, meron po siyang required na timbang. For example, ang kailangan pong i-deliver or kailangan i-harvest is nasa 3,280 or 3,350 na kilo sa isang tray. So, ang required din na size is nasa size 6. So, lahat po ng size 6 is kailangan nyo pong i-pick at ilagay doon sa tray. And then, after that, meron din pong mga iba't ibang klase ng tray. So, sa pinagtatrabahuan ko pong kumpanya is meron pong tinatawag na Ika Faswete, Yuwada, Melena, at Pilka, at yung mga Swames, yan, Grillos, yan. May mga ganyan pong different kind of tray. So, yun po guys, is meron din po silang iba't ibang klase ng timbang. So, depende po sa tray at depende po sa timbang. At yun naman po is sinusulat po ng supervisor namin or yung tinatawag namin dito mga maestra or mga leader, sila po yung nagsusulat doon sa board and then yun po yung sinusunod namin na kailangan naming i-pick or i-harvest. At pagkatapos po nun guys is ilalagay na po namin or bubuhatin namin siya at ilalagay doon sa mga paleta. But take note guys, meron din pong mga unwanted na kailangang i-harvest. For example, yung aircase na tinatawag sa mushroom, yun po yung mga bacteria or molds na nagkakaroon po yung isang mushroom. So, kailangan din po namin i-harvest yon at i-separate siya sa isang paleta. So, meron pong nakabukod na paleta at doon po namin nilalagay siya lahat. And then, after po nun, tinatanggal din po namin yung tinatawag nila ditong legas, which is yung parang mga bulok-bulok na siya guys. Tinatanggal
tinatanggal po namin siya kasi para hindi na po mahawaan din yung iba. At doon din po sa air kiss, yun, nakakahawa din po siya guys sa ibang mushroom kaya kailangan din po namin siyang tanggalin. At yun po guys is medyo hindi maganda kasi makati po siya sa mukha. Talagang sobrang kati po siya sa mukha at yung ibang mga kasama ko nga dito is nagkaka-allergy sila sa balat. Okay? Lalo na po yung mga sensitive yung skin. Yun po. So, yun guys, medyo mahirap nga lang kapag mag-harvest ka ng mga ganong klaseng mushroom na may mga aircase. Pero, syempre guys, laban lang at so, ayun guys, kahit nga mahirap at may pinagdadaanan ka or hindi compatible yung balat mo dun sa airkiss na mushroom. So, yung iba naming mga kasama, ayun, patuloy pa rin nag-harvest at lumalaban pa din sa buhay. Kaya hindi rin ganon dali yung pagiging isang mushroom picker, guys. Okay? And second po, ang i-discuss ko naman sa inyo is yung actual na experience ko or kung ano ba talaga yung mismong naranasan ko as a mushroom picker. Dahil ako po is first time ko rin pong naranasan ang trabahong ito. Dahil sa Philippines po guys, ang mga naging trabaho ko sa kumpanya is nasa mga car company, yung mga auto parts company, electronics company, then nagtrabaho din po ako sa SM. And then, yun nga guys, wala din po talaga akong idea or experience ng pagiging isang mushroom picker. And then, nung malapit na po kong umalis or pumunta dito sa bansang Lithuania, nagsisearch na rin po ako guys sa YouTube kung ano po yung pagiging isang mushroom picker, ano po yung trabaho nun, yun, mga ganun guys na mga tips, yung ganyan, ang dami ko rin pong search. And then, dito guys, i-share ko sa inyo kung ano talaga yung actual na na-experience ko. And, yun, akala ko guys, madali lang talaga mag-pick ng mushroom. So, sabi ko nun sa sarili ko, ay, ayos, mabilis lang yan, mag-harvest ka lang ng mushroom. Pero, hindi pala ganon kadali. Sa una, akala mo madali lang, pero nung andun ka na, as a first-timer, mahirap pala siya. Kasi kailangan mong tandaan yung mga sizes at kailangan mo rin tandaan yung timbang. And then, kailangan hindi sabog-sabog yung paglalagay mo sa tray. So, lahat yun guys, kailangan mong aralin. Kasi dati guys, harvest lang ako ng harvest without knowing na, uy, kailangan pala tama yung mga sizes nito. So, hindi naiiwasan guys na napapagalitan din ako ng leader namin dito na bubulyawan ako kasi nga, lagay lang ako ng lagay, hindi ko inaaral or hindi ko iniintindi yung mga sizes. And then, sa mushroom pala guys, meron lamang siyang duration ng araw. So, hanggang 5 days lamang po ang mushroom sa loob ng isang instante. Okay? So, on the first day and second day, magchuchuchut kayo nun guys. Chuchut yung tawag nila dito. Ibig sabihin, paluluwagin mo siya kasi yung tubo ng mushroom is dikit-dikit po siya guys. So, paluluwagin mo lang siya. And then, hindi po ako, sorry guys kung hindi po ako makapag-share sa inyo ng video regarding dun sa planta namin kasi bawal po mag-video doon sa loob ng planta. And then, basta po, yung mga mushroom, yung tubo ng mushroom, mga dikit-dikit yan guys. Tapos kapag sinabing chuchut, paluluwagin mo siya or babawasan mo siya ng paunti-unti para pag tumubo siya or lumaki, maganda yung tubo niya. Hindi siya madideform, hindi tabingi, ganyan. At kaya siya may duration, yung mushroom, na hanggang 5 days lamang. So, ang ika 5 days is valimas na yan, guys. Ibig sabihin ng valimas dito, lilinisin mo na lahat. So, wala kang ititira, kundi lupa lamang. Okay? So, yung first, second day, chuchut lang yan, guys. So, ibig sabihin nun, more on, wala kang output ng araw na yon. So, more on mga baby lang makukuha mo. Ika-third day, papalo ka na yan. Marami ka nang ma-harvest niyan. So, marami kang makukuhang malalaki dyan.
Okay? So, yung ika-4th day naman is ang ititira mo na lamang dyan is mga maliliit na lang. So, hataw ka on 3rd and 4th day. Then, ika-5th day, which is yun na yung mga maliliit na lang na mushroom ang makukuha mo or lilinisin mo na siya. Kasi guys, kapag ka lumagpas sa 5th day na hindi na harvest ang isang mushroom, pangit na po yung tubo niya, pangit na yung magiging quality ng mushroom. So, magiging magaan siya. Kasi mabigat yung mushroom, guys. So, from mabigat, magiging magaan siya. Tapos, may mga tinatawag kami ditong para siyang umbrella. Kasi, yung itsura ng mushroom, so, di ba ganito? So, magiging ganyan na siya, guys. So, parang, para siyang payong. Tapos, may mga tinatawag na silang may mga dikit-dikit na yung tubo niya is ah, may mga batik-batik, mga ganyan. Tapos, basta hindi na siya magandang tingnan, guys. Wala nang quality yung isang mushroom. Kaya po, hanggang 5 days lamang po ang mushroom sa ah, isang taniman or isang planta na tinatawag namin dito or kamara. Yan, kamara po yung tawag namin dito, guys. And then third po, guys, ano nga ba yung self-assessment ko as a mushroom picker? So, para po sa akin, guys, nung una, akala ko madali lang as a mushroom picker. Pero nung nandun na po ako sa posisyon na yon, hindi pala siya ganun kadali. Kasi bakit? Meron ka pong kailangang i-harvest na mushroom na which is yung tinatawag nilang air kiss. So, kapag yun po yung na-harvest mo, is napakakati nun sa mukha, guys. Talaga as in ang kate. Kasi para siyang bacteria na kumakalat dun sa mushroom. So, tinitigan ko yun, guys. Alam nyo ba kung nakita ko, para siya yung mga uod na maliliit. Kadiri talaga. Pero wala eh. Nandito tayo para magtrabaho, kaya laban lang sa buhay. Alam nyo ba, guys, na ah, halos may mga iba akong kasama dito na nagkaroon ng mga kate-kate sa mukha kasi nga sensitive yung balat nila at sinasabi nga na dahil sa air kiss, ganto ganyan. At ayun, kahit mahirap nga ang mag-harvest ng mga aircase. So, nandito kami para magtrabaho. Kaya yun, laban lang para sa pamilya, guys. Okay? At isa pa sa nagpapahirap din is yung magbubuhat ka ng mga tray. So, akala ko, uy, magbubuhat lang pala ng mga tray. Madali lang yan, kaya ko yan. Pero marami kang bubuhatin eh. Marami kang, lalo na kapag yung timbang is nasa 3,000 na. So, marami kang bubuhating tray. Of course, ayaw mo nang pabalik-balik, 'di ba? So, manual kasi lahat doon, guys, kaya kailangan magbuhat ka talaga. Then, swerte mo na lang kung may taga-buhat ka doon. Yun. So, yun, kailangan magbuhat. Part yun ng trabaho, guys, dito sa bansang Lithuania. Okay? So, lahat naman ng trabaho is hindi ganun kadali. Pero once na masanay ka na, araw-araw mong ginagawa, so yun, magiging easy na lang para sa'yo. At syempre, kung may inspirasyon ka sa buhay, lalo na yung mga pamilya natin sa Pinas, so magiging madali at kakayanin mo, guys, kahit ganun kahirap. And lastly, ano nga ba yung mga tips or techniques na pwede nyong mai-apply bilang isang mushroom picker? So, ako po dito, guys, is nasa 1 year nang nagtatrabaho as a mushroom picker. So, I think so, yung mga i-share ko sa inyo, guys, is medyo sana makatulong, lalong-lalo na po sa mga baguhan or sa mga pupunta dito sa bansang Lithuania na ang magiging trabaho is mushroom picker. So, first, siyempre, hindi nyo pa ganon ka-memorize yung bawat timbang ng bawat tray. So, ang maganda, magdala po kayo ng ballpen at maliit na notebook or a scratch of paper at isulat nyo po doon yung isusulat ng mga leader nyo sa board. Sulat nyo doon, guys, kung ano siyang timbang bawat tray. Kasi, syempre, hindi mo pa siya ganun kagamay or hindi mo pa siya familiar dun sa mga tray. Yan, okay? And then second, aralin nyo po yung mga sizes. Kahit ako dun, guys, nung first time ko din, nahirapan din talaga ako sa sizes kasi syempre nakakalito siya eh.
At tsaka first time mong magtrabaho niyan eh. So yun, aralin mo yung mga sizes, kung anong size nito, anong size niyan, ganyan. So aralin nyo guys. And then lastly po guys, yung pagiging mabilis. Ayan. So, yung kilos mo guys, first time, syempre hindi ka pa ganun kabilis, di ba? So, day by day, dapat nagkakaroon ka ng progress as a mushroom picker. So, wag mong hahayaan na ganito lang yung kilos mo. So, dapat araw-araw nag improve yung speed mo. Okay? So, bakit? Kasi kakailanganin mo talaga yan, guys. Dahil kami po dito, guys, is sinasahuran kami per harvest at per tray na nagagamit. Okay? So, yun. Kailangan sanayin mong maging mabilis para yung kamay mo sanay sa ganong speed. Kasi pag sinanay mo sa umpisa pa lang na mabagal ka, wala, maninibago ka kapag nakita mo yung iba na ang bilis nila. Tapos ikaw ngayon ka palang magpa-practice ng pagiging mabilis. So, dapat umpisa pa lang, sanayin mo nang maging mabilis ka. Okay? So, hindi naman ganun kadali na maging, syempre, first day mo pa lang, bilis mo na. Hindi naman, syempre, bago ka pa lang eh. So, kahit mga 1 week, 2 weeks, yun, sanayin mo. Sanayin mo yung ganong kilos. Yan, okay? So, sana po guys, marami kayong nakuhang information na maaaring mai apply nyo guys as a mushroom picker dito sa bansang Lithuania. And that's it for this video, guys. Hope you find this video informative. Don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen by the grace of God. Bye!